So good morning mga ka-realtor. So another house, another day. So i-discuss na to karon about sa pre-selling versus ready for occupancy or RFO homes. So ako i-discuss about sa disadvantage or advantages. So mas detalyadong pagsabot. So kung plano ka mo palit o balay, usa sa pinakaunang desisyon nga imong buhaton mao ang pagpili kung pre-selling or ready for occupancy. So RFO para mas makasabot ka ania ang mga mas lawom nga discussion sa ilang mga advantage or disadvantage. So ang pre-selling home is under construction, ongoing development. Kini nga mga balay wala pa mahuman o kasagaraan gibaligya pa lang sa blueprint or model house. So ang advantage, so mas barato ang presyo sa pre-selling, kasagaraan nasa 20% to 40% cheaper kumpara sa RFO. Tungod kay wala pa nahuman, mas daghan og discount or promos gikan sa developer. Example, naa siya 50,000 pesos nga discount sa total contract price or 90,000 pesos discount sa total contract price. So, flexible payment terms. Ang down payment kasagaraan, hinay-hinay bayaran sulod sa 24 months or 36 months. Depende sa developer. So, ang imong mabayaran niyan sa equity naa sa mga 10% or 20% nga down payment lang ang imong mabayaran. So, bago o modernong design. Kay bago pa ang development, updated na ang layout o gamit nga materyales. So, daghan pa mapilian tungod kay sugod pa lang ang development, daghan pa og kapilian nga unit. So, example lang, makapili pa ka sa corner lot, facing S, dool sa park, dool sa gate. So, ikaw pa ang makadesisyon or makapili kung unsa imong ganahan. So, mga disadvantages. Dugay pa magamit, kinahanglan nimo hulatan ang balay sa month or years. Depende sa target sa developer. So, possible delays, usahay madili ang construction tungod sa mga unforeseen. So, circumstances. So, sa bad weather, permit issue. So, mao na siya ang disadvantages. Wala pa nimo makita ang actual unit. Ang imong basihan lang kay ang model house, brochure, o 3D render. So, dili ka 100% nga imong makita gyud ang actual quality sa imong balay. So, para kang kinsa ang pre-selling. So, kung gusto nimo makatipid o dili ka magdali mupuyo, kung ganahan ka o mas flexible na payment scheme, kung gusto nimo makapili og nindot nga lokasyon sa subdivision or gusto nimo siya nga retirement lang nimo, so dili ka magdali nga makapuyo na ka. So, i-discuss na to about sa ready for occupancy or RFO homes. So, move and ready. So, makapuyo ka diretso. Kini nga mga balay, human na og pwede na nimo mapuyan dayon. So, unsay advantages? So, paspas ka maka-move in kung nagkinahanglan ka og balay asap. So, perfect ang RFO kay pwede ba nimo puy-an dayon. Makita og ma-inspect dayon, dili ka magdepende
sa brochure o model house. Pwede nimo i-check personally ang quality sa balay ug ang neighborhood. Less stress or delays. Since humana ang construction, wala na rest nga madugay pa ang imong pagbalhin. So, mausad ni siya ang mga disadvantages. So, mas mahal ang presyo sa RFO kasagaran na sa mga 20% to 40% higher kumpara sa pre-selling kay fully developed na ang property. So, limited options. Kasagaraan sa nindot nga unit sold out na. So, dili na nimo mapili ang best location. Higher upfront cost. Tungod kay ready na, kinahanglan na mas dako ang cash out, full payment or bigger down payment. So, para kang kinsa ang mga RFO. Kung nagkinahanglan kag balay, asap. Kung gusto ka makakita og mas inspect na balay before ka mo move in or before ka mo invest. Kung dili issue nimo ang mas taas nga presyo, basta paspas ang proseso. Asa mas maayo ang pre-selling o mas barato, mas flexible, pero kinahanglan ka magulat. Or RFO, mas mahal, pero ready to use na makita nimo ang actual unit. So sa tips, bisan unsa sa duha ang imong piliyon, siguraduha na capable o trusted ang developer para malikayan ang scam or delays. So need help sa pagpili, message us para makatabang ko sa the best deal nga imong kinahanglan. So this is Albert Cuyos, real estate salesperson. Good morning and God bless. So don't forget to like and share this video to your friend. Thank you.